Nagdaos na rin ng mock elections ang COMELEC sa ilang piling barangay bilang paghahanda sa paparating na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pila ang mga botante sa labas ng presintong ito. Sa Sulu State Colleges sa bayan ng Hulok, lahat sila lumahok sa mock elections bilang paghahanda sa Bilang Pilipino 2025. Mula sa pag-shade ng balota, paglalagay nito sa automated counting machine o ACM. Pasok mo, ma'am. Straight lang po. Ayun. Paglalagay ng indelible ink sa daliri ng botante hanggang sa transmisyon ng mga boto, sinubukan. Pero ang ilan sa kanila nanibago sa paggamit ng bagong makina. Kaya malaking bagay daw para sa senior citizen na si Morada ang mga ganitong pagsasanay. Para pag-election, madali na mag-vote. Dadalian naman sa ACM ang ilang guro na magsisilbing miyembro ng Electoral Board. The experience is so good, effortless na as compared to the previous machine, mas gusto namin to para mabawas-bawasan natin yung mga bagal-bagal. Ininspeksyon din ni COMELEC Chairman George Garcia ang mock elections sa Datuodin Bajin Central School sa bayan ng Patikul, kung saan binasa naman ang mga boto ng makina. Correct? Oo. Syrian party list. Okay? Inabutan din namin ang vote transmission sa Mujinun Elementary School. Sa kabuuan, 15 lugar sa buong bansa at isa sa Singapore ang nagsagawa ng mock elections para maihanda ang mga botante at masuri ang performance ng buong automated election system para sa eleksyon. Kanina pa namin minomonitor ang buong bansa. Integrated ba yung lahat ng sistema? Yung machine, yung transmission ng results, at saka yung overseas voting system. Kumpiyansa ang poll body na magiging mabilis ang proseso ng botohan dahil sa mga bagong makina. Dahil wala na tayong machine ngayon na tinatak-tak-tak-tak, gagamitan ng electric fan para lamang gumana o kaya medyo papahinga muna dahil medyo nag-iinit na yung makina, papaypayan. Yan ay pwedeng gumana kahit sa isang temperature na napakainit. Isasagawa ng COMELEC ang printing ng mga balotang gagamitin sa eleksyon. Pero patitingnan daw nila sa kanilang printing committee at project management office ang nangyaring pagkalat ng tinta sa ilang balota matapos umanong mabasa ng pawis ng botante. Titingnan lang natin kung bakit hindi ka agad natutuyo. Kasi technically dapat mga 10 seconds tuyo na. Titingnan natin, papel ba yan? Sa printing ba yan? O baka naman sa pen na ginagamit natin? Dapat magawa namin ng paraan. Inaasa magiging mas mahigpit ang pagbabantay sa mga areas of concern. Sa ngayon, ilang lugar dito nga sa Sulu Province ang nasa orange category pero posible pa raw yang magbago. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang election-related violence sa probinsya. Tinitingnan natin parati na possibilities na magkaroon ng gulo. So that's why we are closely coordinating with yung law enforcement agencies natin from the AFP and the PNP to see to it na ma-feel ng tao na they can exercise freely yung right to vote during election. Sa ngayon, inihahanda na rin daw ng poll body ang mga polis na posibleng magsilbing miyembro ng Electoral Board sa Bangsamoro Region kung saan maraming lugar ang nasa red category o posibleng magkagulo. Isasalang sila sa training sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.